mga minimithi sa buhay ay kanilang natatanggap. Ito si Boy de la Cruz. Isa siyang businessman. Wala siyang ginawa kundi ang magpayaman. Mahalaga lang sa kanya ay ang pera. Alam ko, perayo yan eh. Meron siyang asawa si Mrs. de la Cruz. Wala siyang ginawa kundi magpasarap sa buhay, magsugal, magmasyong, at magtawid. Yung lutong-luto. Basta sa video. Honey. Kinakabahan ako ah. Lalagay sana. Honey, bigyan naman ng dagdung. Lukot! Ito! Tumawag kasi yung aking kaibigan eh. Pwede na ba yung Check it pa. 100 euro? Ba, pang grade na. 1,000 euro na honey. Ito ba yung cheque? Malaki na ngayon. Salamat. Magpakasawa ka dyan. Nakano pa kasama? Meron siyang dalawang anak, si Grace, ang panganay, isang sosyalera at walang ginawa kundi mag-shopping. Ayan na pala. Daddy pay pera. Pwede na siguro yung 2,000. Pera na naman. Yung si mami, humingi ako pa kaya. Hindi yata alam ni Obet yan. Marami. Like 1,000. Pwede na pa sa'yo yan. Thank you, Daddy. Paano una? Wala din pa kukuha sa baka. Ganon din ang kanyang pangalawang anak, si Jerai. Wala namang ginawa kundi makipagbarkada. Kuya. Binigyan ko ng pera yung babae. Yung babae yung kape. Magkano ba kailangan mo? Pwede ba 5,000 tama? Dahil na lang sa bar. Pwede bang 10,000 na para hindi ka na ulit ulit sa akin? So para sa kanila, ang buhay ay umiikot lamang sa pera. Hanggang isang araw, habang nakikipagnegosasyon si Mr. De La Cruz sa kanyang mga kanegosyo, Ano bang nangyari sa ating business? Parang balita ko, hindi ka naman tumutupad sa ating usapan. Ano bang nangyari? Ako'y nakaasar na. Kasi dami-dami ng pera ko nilabas. Ito na lahat ng dokumento. Hindi ako naniniwala. Papatayin ko naman. Hindi ako naniniwala dyan. Dami-dami na ako yung binigay. Pera. Lahat-lahat ano yung bulsa. Bigay ko. Yan ang papakita mo sa akin. Nandito lahat ng gastos natin sa iyong Yan ay pinapagawa. imposible. Hindi ako nang maniwala. Ano, patay ko naman. Ang dapat lang sa'yo. Naku. Anong to sa boss? Hindi ko Ayaw ko mang gawin, pero gagawin ko pa rin. Tatanggalin ko lahat ng iyong Kaya lang. libo lang. Gagawin kita sa'yo. Dapat kang mamatay. Malulubat yung cellphone Kalaw, ko. gagawin kita. Kalaw. ayun. So hanggang isang araw na may nangyaring trahedya at kinuha ang buhay ni Mr. De La Cruz. Sige, At ang paringin ko kanyang yung pamilya. Mga anak, si Daddy. Si Daddy tayo na sa ospital. Okay ka na, Daddy. Honey! Honey! Daddy! Daddy! Bakit may iwan? Parang may kasama ka iba. Sino siya? Bakit may gamit ka? Okay, bye mo. So, yun lang. Tutulog lang ah. Parang, kaya na masasabi mo, parang layo ng istorya. Yan ha. Habit ka ni. Imbestigahan ng soko kung paano nangyari. Imbestigahan ng soko. Pakinggan niyo muna. Pakinggan niyo muna yung soko. Pakinggan po muna natin ang investigasyon ni Soko. Babalik sa'yo camera. Soko. Ano gagawin? Investigahan mo muna. Interviewin ka. Isang gabi, isang lalaki natakpo ang nakahandusay sa tabi ng kalsada. Kuya rin, lagi nanonood sa ako kaya. At naman, walang natira. Isang sospek, ilang mga investigasyon ang nakakubdi ng mga ebidensya. Hindi kaya Habang nagmamadali yan sa
May iba pang mga witness ang iniimbestigahan. Kaya ngayon, sa kasalukuyan, hindi ko ang sasabihin ko. Sa kasalukuyan, nakakalaya pa ang suspect. Kaya, patuloy pa rin sa pag-usad ang investigasyon. Maraming salamat. Magandang gabi. Bye. Ayan. Okay, so noon natapos yung aming skit, sabi nga is, kumbaga sa pag-ikot ng buhay ng Pamilya de la Cruz sa pera, kinuha nga ang buhay ni Mr. de la Cruz. So ano yung nangyari? Naiwan ang kanyang pamilya na kumbaga is hindi sila sanay sa ganong klase ng responsibilidad. But then sabi nga yung trahedya na yun in the end, sabi nga is naging triumph sa pamilya. Pagkos kasi nung mamatay si Mr. de la Cruz, yung kanyang asawa at mga anak is nagbago sila ng kanilang pananaw sa buhay. So yung mga anak na dati sabi nga is walang direksyon yung kanilang buhay, natuto silang magtapos ng pag-aaral. At ganun din si Mrs. Bawat sentimo na pumapasok sa kanya is naging mahalaga siya. So yun ang aming title, When Tragedy Turns into Triumph. Yeah. Palakpakan po natin. Ginagawa ko sa iyo siya. Amen. So, ang may dadagdag po natin doon is sa Romans 8:28. Diretso na po tayo tapos mamaya habang nagja-jamming tayo, may nagpe-prepare ng pagkain natin para matapos na tayo. So, in addition, sa Romans 8, chapter 8, verse 28. So, sa group 1, ang presentation ng group 1 is sa katamaran. Diba? Lahat ng mga masisipag, sila yung na-call na masisipag, yun po sila ay nabigyan po ng blessing. Then sa group 2 naman, sa family, nung una po sila ay hindi po sanay yung family sa mga kahirapan sa buhay. Kaya nung namatay po yung kanyang ama, so besides sa mga tragedy na nangyari, naging good, na-turn po sa good doon. Then bagkos nagkaroon po ng parang lakas na loob yung family na mag-forsige, then na-change po lahat. Then naging siguro, naging success na. Baka may katanungan doon sa group 2. O group 2, may mga katanungan sa group 2. May mga katanungan kayo sa group 2? Hindi pa nakita yung pagbabago. Wala na, ano na lang yung conclusion. Parang yung ano? Oo, gusto ko makita yung pagbabago. I'm sorry. In Romans chapter 8, verse 28, sinabi niya doon, kung titignan po natin yung bold niya, is God works in all things. So may quote doon, all things, di ba? Nakalagay sa verse, in all things. So, makita po natin doon na not just isolated incidents for our good. Hindi lang po makita doon na for our own good. But this does not mean that all that happen to us is good. Diba? Gaya po ng family group 2 ay nagkaroon po sila ng tragedy sa family. Meaning to say po, dumaan po sila sa process na wherein namatay po yung father nila. Then, hindi po nila alam kung anong gagawin po nila. Then, doon po pumapasok yung mga evil prevalent in our fallen world. But God is able to turn every circumstances around for our long range good. So, kung sometimes yung mga bagay po na negative doon sa mga buhay po natin, kayang-kaya po ng ating Panginoon because God is a great God. I-turn po niya lahat yun into good. Kaya doon po sa verse, nag-base po tayo doon sa verse na in all things work together for good. Then, iti-take note po natin na not His promise is not for everybody. Diba? It can be claimed only by those who love God and are called according to His purpose. Gaya po ng presentation ng Group 1 kanina, hindi po lahat ay nagkaroon po ng pagpapala. Meron pong isang tatamad-tamad doon, and then yung tatlo po, nagkaroon po sila ng pagpapala. Then, sino ba yung mga tinatawag na kinold ng ating Panginoon based in the Romans chapter 8 verse 28? Sino ba yon? Yung nagre-remain sa ating Panginoon. Yung may mga new perspective, new mindset in life, yung mga pagbabago, yung mga magagandang pag-iisip. Then yung mga nagtratrust sa Panginoon, not life treasure. Kung minsan nababaliktad po to, instead not we are living even we are Christian, more nagtratrust tayo sa mga treasures, not in God, di ba? Kung minsan dumadaan tayo sa mga